Wow, good morning, good morning, good morning everyone. Congratulations. Merry Christmas and advance Happy New Year sa lahat, no? Grabe talaga. Alam mo, talagang parang last 2 days na lang ba? O last 3 days? O kasi 29 ngayon, 30 na bukas, 31. So ano na lang, tatlong araw na lang, no? New Year na. So, yon, alam ko masaya kayong lahat ngayon kasi na nandito tayo at nanonood kayo dito kahit busy kayo. And I hope na itong time na to, marami tayong learning, marami tayong matutunan, no? Kasi sayang naman na matapos natin yung 2025 na parang hindi natin na reminisce yung nangyayari natin. So, ang pag-usapan natin ngayon, no, it's only for those people na talagang humataw sila, talagang nagtatrabaho sila, talagang binigay nila yung best nila doon sa ginagawa nila na binuhos nila sa 2025, and this 2026, I'm sure na meron na silang harvest this 2026. Yay! Yes! Yes or yes! No? So, kumusta naman kayo dyan? Kung taga saan man kayo, type kayo dyan, no? From Cotabato City. Babasahin ko to dito sa live. Live po tayo. Share tayo, no? Bigyan ko kayo ng time. Share kayo sa mga ano nyo, mga business partners nyo, no? Kung taga saan man sila, no? Lagay niyo diyan from Cotabato, si Mercy Barbon, nandyan, no? Kasama natin. Oo, sabi niya, idol ko yan, si Sir June Igot. Wow, thank you so much. Thank you so much. No, si Marco, hi Marco, no, from Pampanga. Ito yung ano natin, kasama natin. No, si Tita from Leyte, no, Bantasan. Wow, from Leyte. Andiyan, ang dami natin. So, type kayo diyan, yung sa live natin, no, tuloy-tuloy tayong mag-share. Taga saan yung mga taga Dubai? Thank you so much. Nandito kayo. Nandito rin kayo sa Zoom room natin, no? Marami na tayo dito sa Zoom room natin. And I hope you will participate sa ano natin, sa mindset workshop natin. Kasi malapit na mag 2026 at kailangan natin, no, na kailangan talaga natin na alam kung ano yung ginagawa natin at ano yung mga learning natin sa 2025 para magamit natin yon sa 2026. Yehey, no? So yan, sa mga nanonood ngayon, thank you so much na nandito kayo. Nancy Bobo, no, from Davao City. Nandyan, kasama natin dito sa ano natin. So, of course, no, ang pag-usapan natin, talagang, ano ito, it's ang pag-usapan natin, it's an alignment or it's an attitude of gratitude, no, doon sa mga nangyayari na yung mga experiences natin, no, for the past year 2025, na talagang makita natin kung ano yung growth na nangyayari sa business natin, no? But before that, meron tayong mga check-in question, no? Check-in question. Nandito yung mga coaches natin at saka mga mentors natin. Thank you so much na nandito kayo ngayon. And I'm sure bakit ni-live namin ito, para yung mga busy na mga tao, kasi bumibili sila ngayon ng pang New Year, or mga busy sila sa mga Christmas, may Christmas party pa ba? Busy sila sa mga, anong tawag nito, yung mga reunion, busy sila namimigay ng mga regalo nila, or namimili sila ngayon, no? At least man lang mamaya makita nila ito, at maka din sila, meron din silang learning sa pinag-usapan natin dito. That's why nila-live natin ito. Yes, yes or yes. O type yes. No, pag nag-ano kayo diyan, at saka mag-type kayo kung taga saan kayo, para maano din natin, mapag-usapan din natin yung mga kung taga saan man kayo. Ma-shout out natin dito. Okay. Now, shout out. Ayan, maka-shout out tayo. So, yan ang ano natin, no? Yan si Ma'am Lucille from
Dumaguete City. Yan. Okay, may check-in question tayo. Okay, para hindi tayo tatagal. Ito yung check-in question natin. Okay. Number 1 na check-in question natin. As 2025 ends, how are you honestly feeling about your business, about your lifestyles business or lifestyles journey? Okay? No. Sa 2025, ito magtapos na itong 2025, 3 araw na lang. Diba? How are you honestly feeling? Ano yung nafe-feel nyo about your lifestyles journey? Mm. Masaya ba kayo? Oh, masaya ba kayo? Exciting ba itong journey na to? Or may mga struggle itong journey na to? Ikaw yung makasagot niyan, 'di ba? Kasi titingnan natin 'yon, ano yung past na na-experience natin, no, for this 2025 because sometimes nalilimutan din natin 'yun eh. And the same yung mangyayari natin sa 2028 kasi wala tayong learning doon. So I'm sure most of us are excited and it's challenging, no? May iba nagsasabi, challenging, happy and blessed. Sabi nila, happy and blessed daw. Yan yung unang check-in question natin para maging align tayo. Okay. Number 2 na check-in question natin, no? Did I earn enough? Did I earn enough? Kumikita ba ako? Thankful, sabi ni Ma'am Hilda. Or, did I finish the year with the right attitude? Kumikita ba ako ng malaki? Did I earn enough? Or, did I finish the year with the right attitude? Wow, no? So, kayo yung mag-identify dyan. Saan ba kayo? Kumita ba ako na malaki o umiyak ka? Or, no? Inaral mo yung business, 'di ba? And you finish the 2025 with the right attitude. Oh, yon. Yan yung mga check-in question natin. Number 3 na check-in question natin. Ma'am Gwen, nandiyan si Ma'am Gwen, kasama natin. From 1 to 10, how would you rate your attitude this year? Sir June naman, attitude talagang pinag-usapan, no? How would you rate? Siyempre naman, i-rate din natin yung attitude towards our business. Diba? Kung negosyante ka man ngayon o hindi ka man taga-lifestyles, nagninegosyo ka, or nag-work ka, no? How is your attitude towards your work? Si Ma'am Hilda, 10. Grabe talaga si Ma'am Hilda. Sabi ni Ma'am Sinaida, I finished with the right attitude. Grabe si, ano? So, kung sasabihin mo na 8 lang, bakit 8 lang? Diba? Kung sasabihin mo na 9, bakit 9? Anong kulang? Pag sasabihin mo ng 10, so okay ka na, di ba? Full out talaga si Ma'am Rowena, sabi niya. So, itong question to ponder natin ngayon, sana mapicturean nyo ito at maitanong nyo ito sa sarili nyo, di ba? Maitanong nyo ito sa sarili nyo and ikaw yung magsasagot, no? And be honest doon sa sagot mo kasi merong learning dyan. Di ba? Merong learning dyan. Remember, di ba? Sabi dito, finish a line, not just strong. Because sometimes, parang palagi nating maririnig yan, finish strong. Finish strong. Yes, okay naman. Wala namang ano doon. But, no, for my in my own journey and understanding about the business, finish a line is more important, not just finishing strong. And that is the title of my topic this morning. Wow, yan yung title. Finish a line, not just strong. Okay, so, bakit ito ang pinili ko na topic? Diba? Bakit ito ang pinili ko na topic? So, tingnan natin. Finish a line, ending the year with your attitude. Diba? Actions and direction working together, not fighting each other.
That's finish align, no? Ending the 2025 with attitude, di ba? Actions and directions working together, not fighting each other. Wow, di ba? So, yan yung finish align. Now, ano naman yung significant nito? At bakit ko ito kulang pa among trabaho, GMD? Kulang pa among trabaho, no? So, kung titingnan natin dito, working together, di ba? Not fighting together, not backbiting together. That's very important because the attitude itself, di ba? Yun yung pinaka-importante. Kasi sabi nga nila, ano yung pag New Year, di ba? Tatanungin ka, ano yung New Year's resolution mo? What if ang tanong diyan, paano ka na ano yung New Year's transformation mo? Or this is all about personal mastery. No? Sulat kayo dyan. Type nga, personal mastery. Because this topic, no? Ito yung pag-usapan natin about the personal mastery. Yan. Personal mastery is very important because if you work hard and then as a businessman pero hindi naman align yung ginagawa mo, baka magka-problema yung negosyo mo. So all these things, no, it's about personal mastery. Now, bakit ko ito gusto itong topic na to? No, ngayon, i-differentiate natin siya, no? We will prove this. Okay. Finish strong versus finish aligned. Okay. Finish strong, forcing results at the last minute. That is finish strong kasi talagang gusto mo yung goal mo. Gusto mo makukuha yung goal mo. But forcing result at the last minute. O, sino maka-relate dyan na yung mga distributor, talagang doon na sila talaga humahataw pag dulo na. Yun sa dulo-dulo na. Oo, doon na sila hataw. No, kung ano-ano na lang ginagawa nila. And the result, no, yun ang sometimes nasisira yung momentum nila kasi they like, to be honest, some of the distributor like gusto nila ng fame. Gusto nila ng fame. Tapos, pagkatapos noon, hirap-hirap naman sila, di ba? Because they think, no, about finish strong. Gusto nila finish strong. Ano pa? Acting from pressure or fear. Di ba? That's finish strong. Acting from pressure or fear. So, napipressure sila. Yun nga talagang, kung hala, di ba? 11th hour, talagang gagawin ko ito. And pushing harder without fixing mindset. Yun ang reason bakit ang daming na-promote pero walang alam. Walang alam sa business. Hindi inaral yung business. Hindi inaral yung sarili. Hindi nagkaroon ng personal mastery. That's why, in the long run, no, bago pa lang, excited, pero in the long run, nawawala or humihina, nawawala yung momentum, nawawala yung drive kasi hindi na ayos yung sarili. Tingnan natin yung finish align, di ba? Kasi finish strong versus finish align. Itong finish align, ito yon. Tingnan mo at ikaw yung mamimili dito, di ba? You stop forcing and start correcting yourself. Tingnan mo. Ikaw yung mamimili, di ba? Dito sa kabila, forcing result at the last minute. But, finish align, di ba? Finish align, you stop forcing and start correcting. Parang pangmatanda na tong topic ko. Hindi. Ito yung kailangan talaga, no? Ano pa? You fix your attitude before fixing your numbers.
You fix your attitude first. That's why it's personal mastery. 'Di ba? Yan yung result. Yeah, that's the result. That's very important. And you end the year grounded, grateful, and intentional. 'Di ba? You end the year with grounded, grateful, and intentional. Intentional. Because if you pushing harder without fixing your mind, baka mapoproblema ka. 'Di ba? So, tingnan nyo yan. No? Tingnan nyo yan. Anong gusto nyo dyan? Finish strong or finish aligned? So, mamimili ka dyan. Ikaw yung mamimili. 'Di ba? Finish strong or finish aligned. Okay. So, ikaw yung mamimili. No? Kung gusto kang mag-comment, comment. Or, if you have learning, type learning. If you have learning today, type learning. Finish align daw si Ma'am LB. Oh, no? Type learning if you are learning. Okay. Pag naano ka naman. Yes, alam ko nakapili na kayo diyan. And daming learning na makikita natin. But reality check. Reality check ito. Many are finishing strong, but only a few are finishing aligned. Yes or yes? Maraming talaga. Yes, wala namang problema yan. Yes, they get their goal. Nakuha naman nila yung goal nila. 'Di ba? Nakuha naman nila yung gusto nila. They finish strong. It's no problem. But remember, remember, only few are finishing aligned. Because merong difference nga. 'Di ba? Only few are finishing aligned. Hi, Ma'am Sarah. Oh, nasa Dumaguete ka na ba, Ma'am Sarah? Nasaan ka na ngayon, Ma'am Sarah? I'm sure nasa ka pa siguro sa biyahe, no? So, kung titingnan natin 'yan, 'di ba? Kung titingnan natin 'yan, meron talagang tingnan natin na anggulo diyan. Kasi wala namang diyan, wala naman tayong judgment. Walang judgment po dito. No, walang judgment dito. Yes, you get your goal, talagang mo yan. But remember, 'di ba? They are finishing strong because they were inconsistent for most of the year. 'Di ba? Reality check. Kasi inconsistent ka sa ginagawa mo, 'di ba? Itong 2025, yes, you finish strong. Yes, nakuha mo naman yung goal. Pero remember, baka magka-problema ka pagdating ng araw. So, that's reality check. Okay? Relate? Type relate pag nakarelate kayo dyan. Oo. Dungog o himaya. Yan. No? Type relate pag nakarelate kayo dyan. Okay, nakarelate ba kayo dyan? Kasi sometimes, daming umiiyak na mga negosyante kasi yung mga negosyante, hinakabul-habol nila. Pag merong magandang negosyo, pasok ka agad. O pasok sila kaagad. No? Nung pinasok nila yung negosyo na yun, hindi nila alam yung negosyo. Meron nga kaming kakilala, ang business niya, yung siya, yung parang nag-design siya ng mga program. Talagang nagdi-design siya. Nakikita niya na, uy, pwede pala ako mag-business ng yung mga gowns, no? Mga gowns. Pwede pala ako mag-business ng, ang dami na niyang business, hanggang nag-business na rin siya ng catering. Nag-business na rin siya ng catering. Ang master niya ng business, yung paggawa ng program. Ano ba yan? Yung program organizer. 'Di ba? Event coordinator, yes. Yun ang business niya. Alam mo, ubos yung niya, yung kita niya. At ang worst pa doon, yung business na original niya, nawala. Nawala yun. Kasi natapal niya lahat yun. Bakit? Kasi nainggit lang siya. They want to finish strong, pero hindi na ayos yung sarili. 'Di ba? As distributor, yes,
You get your promotion, pero hindi naayos yung sarili, nagkautang-utang, nagka-problema. Yun ang reality check yan. So, what are some distributor, next slide, di ba? What are some distributor doing consistently, no? That allows them to experience better result over time for 2025, ba? Ano yung mga experience, yung ginagawa ng distributor na consistent, consistent sila, no? That allows them to experience better result. Meron mo silang better result. Siguro nag-i-STP sila, nakikipag-usap sila, no? Nag-inaral nila, di ba? But sometimes kasi, ang ginagawa kasi natin, di ba? We blame. This is not about blaming because sometimes we blame what happened for the past. We blame sa mga tao na nakasama natin. Let's check. Check natin. No? Next slide. Kasi, ito yung pinakaano talaga. Makikita natin ito. Di ba? Makikita. This is not about blaming the past. It's about learning from it. Yes, no judgment nga dito. Pag nagawa mo naman yon, you finish strong, may mga mali na nagawa, alangan naman, i-condemn mo yung sarili mo, di ba? Do not blame for the past. But, let's be realistic. Let's be, tama ba yung English ko? Realistic. Di ba? Kung titingnan mo, no? Ano yung ginagawa mo? Ano yung ginagawa mo na magandang ginagawa nung merong good result? Baka gusto mo lang na-promote ka. Gusto mo lang mag-business ka ng ganito. Gusto mo lang para sikat ka. Di ba? Para nakita ka na pinapalakpakan ka, ina-award ka. Di ba? Just be honest. The most important thing is about learning from it. Diba? Yun ang pinaka-importante. And then when you look back, ano ba yung consistent na ginagawa ko na nagpabago sa akin? Diba? Ano ba yun? So yan yung pinaka-importante. Now, ito yun. Type learning if you're learning. Diyan sa mga live natin, live viewers natin, share nyo naman itong video natin. Baka makatulong ito. Diba? Learning. Yan. Daming learning sa 2025. Diba? Daming learning sa kung ano yung ginagawa ko na consistent na parang iniisip mo, consistent lang sana. Kung tuloy-tuloy sana ginagawa ko, ganito na sana ako. Sana. Puro sana na lang. Diba? So, there are typical 2025 distributor mindset. Ito yung mga typical na mga distributor mindset or business owner mindset. Okay, mga typical ito. Number 1, inconsistent mindset. Ano yung inconsistent mindset? Most distributor or business owner started the year with excitement but not discipline. Iba yun. Diba? They started with excitement. Yes. Na-excite ka kasi parang na-hype ka. Diba? Lalo na sa mga distributor, na-hype ka lang. So na-excite ka but not discipline. Hindi mo kasi inaral yung ginagawa mo. Or, bakit ka dyan? Parang roller coaster yung business mo, hindi business yung problema, baka ikaw yung may problema. Because you are not disciplined enough. Ano yung makikita mo doon sa discipline na kailangan? Number 1, money. 'Di ba? Activity mo, money. Yes. Of course, maraming nawawala dahil diyan sa pera. No? Naubos yung pera or naggastos yung pera. Hindi pa nga dumating, nagastos na. Tawag diyan cold cash, 'di ba? Hindi pa napainit sa kamay, nawawala na, 'di ba? So, anong mindset?
na dapat, kung titingnan natin, mostly the mindset of this distributor, I'll act when I feel inspired. Magtrabaho lang ako pag excited ako. Sana may mayroon pa nga nagsabi na, sana katulad ako ni Sir June kasi maraming pera, makagawa kung anong gagawin. Siguro pag ganyan ako, mai-excite ako everyday. Ay, hindi ka makapunta dito pag hindi mo inayos, hindi ka nagdisiplina, hindi mo inayos ang sarili mo. Kala mo lang, madali lang itong kinuha. Hindi. Di ba? Pinaghirapan ito and inayos ko muna yung sarili ko bago ako nakapunta dito. And most of the distributor, yan yung mindset nila. Saka na lang. I'll act, when I feel inspired.